Namulat ako at ngayon nag-iisa pagkatapos na Hello mga ka-idol! So ngayon meron na naman akong ituturo sa inyong napakagandang kanta. Ang title pala nitong kantang ituturo ko ngayon sa inyo ay yung Sa Kanya by MYMP. So ito siguro yung kumanta na ito. No? Hindi ko na kung anong ibig sabihin ng MYMP na to. So itong kanta na to is marami siyang bar chords, no? I mean hindi naman marami, karamihan lang pala, no? Karamihan lang sa kanya is puro bar chords, no? Kaya sa mga hindi marunong mag-bar chord diyan, kailangan niyo talagang mag-practice para kung sakaling gusto niyo yung mga ganitong kanta, hindi niyo na iiwasan, okay? So dito muna tayo sa kanyang strumming pattern, okay? So yung strumming pattern natin is ganito lang. Down, down, up, up, down, down. Okay? Pag yung chords nasa loob ng open, close parenthesis, dalawang down lang. Okay? Down, down. Lilipat ka agad. Okay? So, ganun lang yung strumming pattern natin, no? So, palitan nyo na lang yan kung sakaling gusto nyong palitan, no? Basta babagay lang doon sa kanyang kanta. So, proceed na tayo dito sa kanyang whole verse. So, yung whole verse niya rito is E. Ayan yung E, third, fourth, tsaka fifth. Ayan yung E. Sunod is A. Ay yung A, second string, third string, tsaka fourth string. Ayan yung A. Tapos pupunta kayo ng B. Yung B, nakabar sa second fret. Sa fourth naman ay second string, third string, tsaka fourth string. Ganito kasi ako mag-ipit ng tatlong string sa loob ng isang fret. So, depende na lang sa inyo kung ganito o ganito, no? So, ayan, B. Tapos, babalik lang kayo ng E. Tapos, uulitin nyo lang muna ulit yung E, A, tapos B, tapos A, na nasa loob na ng open close parenthesis. Tapos, G sharp minor. Yung G sharp minor, nakabar sa 4th fret, 1, 2, 3, 4, nakabar, ayan. Sa 6th fret naman ay 5th string lang, tsaka 4th string. Ayan yung G sharp minor, na nasa loob ng open close parenthesis. Tapos pupunta kayo ng C sharp minor, nakabar pa rin sa 4th fret. Dito naman sa 5th ay 2nd string, sa 6th fret naman ay 4th string, tsaka 3rd string. Ayan yung C sharp minor. Tapos pupunta kayo ng A ulit. Tapos F sharp minor naman, na nasa loob na ng open close parenthesis. Yung F sharp minor, nakabar sa 2nd fret. Sa 4th fret naman ay 5th string tsaka 4th string lang. Ayan, F sharp minor. Tapos A na nasa loob rin. Tapos babalik na kayo ng F sharp minor na nasa loob rin. Tapos B na wala ng open close parenthesis. So yan na yung pang whole verse niya, no? So, sasampulan ko kayo para mas maintindihan nyo kung paano siya tugtugin, no? So, yung strumming pattern natin, nakalagay naman dyan, no? Pag may open close parenthesis, dalawang down lang. Pag wala, down, down, up, up, down, down, no? So, ganito siya kapag kinantahan. Namulat ako at ngayon nag-iisa pagkatapos ng ulan. Tapos uulit mo na sa I ulit. Bagamat nakalipas na ang mga sandali ay nagmumuni kung ako'y nagwagi pinipilit mang sabihin na ito'y wala sa akin. Ngunit bakit hanggang ngayon nagdurugo pa rin? Tapos papasok yung chorus. Sa kanya pa rin. So doon na yung papasok sa chorus, no? So proceed naman tayo doon sa kanyang chorus. So yung chorus niya naman dito is E na nasa loob ng open close parenthesis. Hindi ko na isa-isa yung string, no? Kasi naturo ko na kanina. Ayan, E na nasa loob, tapos A, nasa loob rin, tapos F sharp minor, nasa loob din, tapos B, nasa loob din.
So yung apat na chords na yan, 2 times nyo gagawin, okay? Pag nagawa nyo ng 2 times, pupunta kayo ng C sharp minor na nasa loob rin. Tapos E na nasa loob rin. Tapos A na wala ng open close parenthesis. Tapos pupunta kayo ng B na wala ring open close parenthesis. Pagtapos yan, babalik lang kayo sa E na meron ng open close parenthesis. A nasa loob din. F sharp minor nasa loob din. Tapos B nasa loob din, okay? So sasampulan ko yung kanyang chorus para mas maintindihan nyo. So ganito siya kapag tinugtugan. Sa kanya pa rin babalik sigaw ng damdamin, sa kanya pa rin sasaya pulong ng puso ko. Kung buhay pa ang alaala ng ating nakaraan, ang pagmamahal at panahon alay pa rin sa kanya. Tapos interlude, okay? So yung interlude niya is E, tapos F sharp minor, tapos G sharp minor, tapos A. Tapos babalik na naman ulit kayo doon sa kanyang verse, okay? So babalik lang ulit kayo doon. So same lang naman yung verse na sinabi ko na pang whole verse na, tapos babalik lang ulit kayo sa chorus. So ayun lang, sana nagustuhan yung tutorial natin and goodbye!